Welcome to Doctors on TV, your trusted source for reliable medical information and insights. I'm your host, Dr. Sara Barba Cabodil, and I can't wait to share today's episode with you because we will be discussing a critical and pressing health issue that affects millions of people around the globe. Before anything else, kindly follow and subscribe our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. And you can actually send us questions and comments sa mga pages na yan. Kaya naku, after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Mga kasambahay, madalas nyo bang naririnig ang mga salitang food trip? Madalas din ba kayong maaya para mag-food trip? Marami po sa ating mga Pilipino ang mga mahilig kumain, no? Katulad na lamang po ng mga street foods or desserts. Mga mahilig kumain sa mga Korean unlimited restaurants o unlimited seafood restaurants. Pero minsan nakakalimutan na natin ang tamang food intake ng ating katawan, kaya nagkakaroon po ng problema sa ating mga kalusugan. Kaya tumataas na rin ang cases ng pagiging obese, overweight sa ating bansa dahil po sa mga diwastong pagkain ng tama. At may iba namang kaso ng obesity kung saan hindi maiwasan ng ilan ang pagdagdag ng timbang kahit anong klaseng pagpapayat ang kanilang gawin at kahit hindi naman po sila nag-overeat. Kaya maituturing na complex and chronic disease ang obesity at para sa paunang detalye, let's watch this. Obesity, once regarded as a problem mainly affecting affluent and developed nations, has become an escalating health issue in low and middle-income countries like the Philippines. Based on the record of the United Nations International Children's Emergency Fund, or UNICEF, around 800 million people worldwide are affected by obesity, which puts them at greater risk for conditions such as cardiovascular disease, diabetes, and certain forms of cancer. And according to the most recent survey conducted by the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology, approximately 27 million Filipinos are classified as overweight or obese. Furthermore, without intervention, the prevalence of overweight and obesity is predicted to continue to increase, with projections indicating that over 30% of Filipino adolescents will be affected by these conditions by 2030. Now we know that obesity is a serious matter and we should take all the means in order for us to prevent it because it can affect our health that may lead to other serious conditions. And for deeper understanding about this, stay tuned. Doctors on TV will be right back. For us to be able to understand more this topic, we have invited a special guest who is committed to shedding light on the complexities of obesity and offering practical strategies for achieving and maintaining a healthy lifestyle. Let us welcome Dr. Katrina Rodriguez Asuncion, or Doc Kat, an endocrinologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Kat, and welcome to Doctors on TV. Hi, Doc Sara. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat na nanonood po this morning. And of course, thank you at pinaunlakan nyo kami dahil syempre marami po tayong matutulungan sa ating tatalakayin ngayong araw. And ito na, now we will explore the underlying factors that contribute to obesity together with Dr. Katrina. So let's proceed, Doc, to our discussion. So ito nga, Doktora, when we say obesity, what exactly does it mean? Kasi we've been hearing, of course, pag mataba, obese na ba yan? Or ano po yung actual definition of obesity? Okay. Obesity po is a condition, no? It's a chronic condition. So, sakit na ho siya talaga, no? Chronic disease. Ay ibig lang sabihin, no, na medyo meron tayong excessive fat, no, sa katawan natin. Dati ho kasi akala nila it's just part of a condition. Pero ngayon, it's a disease na po talaga. It's a chronic disease. Okay. Yes. And you mentioned about chronic, no? When you say there's chronicity, anong ibig sabihin nito? Ano po, usually ho kasi yan lifetime na, no? Pero, parang katulad din po ng mga diabetes and hypertension,
nako-control, na ma-manage. Yun naman yung kagandahan. Oo. And usually talaga when we talk about obesity, so this is linked with lifestyle. Okay, so ano ba yung problema sa lifestyle that actually contributes to becoming an obese person? Actually hindi lang ho siya talaga lifestyle, no? It's parang ano siya multifactorial po, no? Okay. Pwede ho siya kasi na meron family history, no? Pwedeng genetic, no? Pwede yung lifestyle or diet, no? Iba-iba ho. Dati ho kasi ang connotation when you say, oh, obese to, nako, ay, palakain yan. Hindi, no? Kasi maaano nyo, bakit may ibang tao, kain naman ng kain, hindi naman tumataba? True, di ba? Diba? O, yung iba naman, hindi naman masyado kumakain, pero parang ang bilis naman mag-gain ng weight, no? So, it's a multifactorial po kasi siya. So, hindi lang ho lifestyle. Okay, having mentioned about being multifactorial, so what are the causes of obesity then? Yun nga po, nabanggit ko kanina, pwede ho siyang genetic, no? Genetics, Sabihin, nasa okay. pamilya na Yeah. medyo tabain. Tapos, meron din ho kasing mga certain conditions, no? Na nagko-contribute din na pwede maging obese ka, no? Yung iba, yung may mga hypothyroidism, Okay. may mga PCOS, yan. Minsan talagang, medical condition. Or yung iba naman ho, yung nakasanayan na, cultural din, no? Pwede, lalo na tayong mga Pilipino, yung pagkain natin talagang, Laging fiesta. yes, tsaka high carbohydrate po, 'di ba? Aha, So, yan. Tapos meron din ho yung mga magulang natin, no? Hindi naman lahat po, pero 'di ba, sa atin pag sinabi, "Uy, ang lusog-lusog naman ng anak mo, healthy." Okay. Eh syempre, habang tumatanda kala natin yung Yun ganun, ang healthy. Okay. Healthy, yes. Pag mataba, healthy. So, So, may mga basically, cultural rin ho yan. implication. So iba-iba ho talaga yung factors that can contribute to a person to become obese. Okay, and you mentioned a while ago about having an excessive fat deposit, okay? Oo. So, and when do we say na that's excessive already? So, meron bang kino-compute dyan or may percentaging? Can you Opo. elaborate? Meron ho tayong tinatawag na BMI, no? Or Body Mass Index, no? Basically, ang computation lang nun is your weight, no? Timbang natin in kilograms over our height in meters squared. No, kung meron ho kayong mga app, no, yung mga sa Google, no, pwede niyo yun, mabilis lang, ita-type niyo lang, no. Ilalagay lang nila yung kanilang timbang in Yes. kilograms and Yes, ang kanilang height in meters. Meters, Oo. Or okay. yung iba ho, yung Nako-convert na. Nako-convert na, opo. Sa atin ho, kasi Asians tayo, no, ang BMI po kapag more than or equal to 23, overweight. No? Okay. Oo. Tapos, pag more than or equal to 25 naman, yun na yung obese. Oo. Sa Caucasians kasi baka dati, no, yung alam natin, pag 30, doon ka palang obese. Sa atin kasi since yung body build natin medyo mas maliit. as compared sa mga Caucasians. Yeah, so binabaan yung cut-off ng So yun ho yung ating isa sa mga para malaman natin kung obese ba yung isang Or tao. overweight pa lang. Or overweight pa lang. Okay, so basically, when we say overweight and obese, okay, so ano ba yung mga health effects kapag ka nasa ganitong status na ang isang individual? Like kung overweight po and kapag ka obese na? Pag overweight and obese ho kasi, no, mataas yung probability ho kasi natin na magkaroon ng certain medical conditions such as hypertension, no? Stroke, atake sa puso, diabetes, yung mga female or male infertility, kaya diba yung mga iba Mas hirap nga nahihirap. talagang magbuntis. Nahirapan Hindi lamang sa, magbuntis. akala nung una sa mga babae lang, but of course, Yes. sa lalaki din Sa lalaki pala. din ho, opo. Tapos meron nga yung alam naman natin yung mga PCOS, yan, mga Polycystic ovarian Yes. syndrome. Yan din ho yung mga isa sa mga komplikasyon ng obesity, no, or overweight. Yung iba naman po, mas na-aggravate yung asthma nila, or yung may tinatawag ho tayo na obstructive sleep apnea din, no. Yung may mga pag medyo on the heavy side ho, Hirap matulog. hirap matulog, or hindi ho talaga nakakatulog ng tama, no, yun ho. Okay. And kanina, we mentioned about infertility, no? So, paano to nangyayari kapag sa babae? How does it affect fertility among women kung obese ang kababaihan? Ano po yun since yun nga po, no, medyo madami nga ho kasing nagiging complications yung obesity, no. Isa nga dun ho, yung katulad ng PCOS, no. Nagkakaroon ng hormonal imbalance, no, kaya nahihirapan din yung mga kababaihan na mag-conceive. Same din with males, no. Nagkakaroon ho sila ng tinatawag na male hypogonadism, no, because of excessive weight. Kaya ho, usually ho, pag isa sa treatment plan natin, lalo na pag sa mga nagpa-plan to get pregnant, no, they need to lose weight. Talaga, Yeah, lalo na oo. kung
overweight or obese. Ang hirap pa naman mag-lose ng weight talaga, especially Yes. depende kung anong factor yung nag-contribute why one has become obese. Yes. Okay, and between babae and lalaki, saan mas common, doktora, yung obesity? Sa mga patients Sa ko, practice niyo sa po, practice ko, mostly puro, mas madami ho yung females. Oo. Oh, sa babae. Oo. Well, Pero your meron din practice- naman hong mga lalaki na obese. Kaya siguro more yung mga nagpapa-consult kasi yung mga Or babae. probably kasi siguro mga lalaki din very outgoing, ganyan, 'di ba? Di katulad ng mga babae. Or siguro it depends also dun sa nature ng occupation Yes, ng oo. tao. Kasi hirap din usually the sedentary lifestyle. And nito nag-pandemic pa. Everybody seated lang, tas work from home. Yes. And nakaharap lang sa kanilang mga gadgets, no? And doktora, ito, pero bang studies na nagsasabi na parang obesity really contributes to, a shorter longevity or shorter lifespan of an individual? Meron ho, no? Ngayon talagang inaano na namin na kailangan natin ng healthy lifestyle, no? Kasi nga, katulad ng na-mention ko earlier, mas mataas yung probability na magka-stroke yung isang tao, magkaroon ng sakit sa atake sa puso. Ang dami. Yes, so madami. Kaya, yun pa lang, talagang compared with a normal individual, di ba, na tumatanda, na meron na rin risk for that. Yeah, kasi I really agree with you. Kasi obesity parang siya isang factor, pero siya yung nagli-lead dun sa, naging contributing factor siya sa iba't ibang mga clinical Sakit. issues, mga Yes. iba't ibang sakit, Yes. no? And that's why, probably it's not only obesity per se, kasi nga, marami na, kumbaga, nagkaroon na ng domino effect, no? Yes, opo. Mm-mm. And then ito, doktora, how about sa sex life? Does obesity affect a person's sex life? Yes po, no? It can affect. Kasi aside from the hormonal imbalance, no, even psychological din kasi, meron din impact yung obesity, no? Pati yung mga libido, no? Nagde-decrease din, no? So basically, yeah. sa hormones, doktora. Hormones. Tapos, syempre, psychological, kasi di ba, syempre, kung medyo on the heavy side ka, parang yung, Try to perform. yes, and minsan yung mga self-esteem din nila medyo down, no? So parang yun. And their mood din kasi, naapektuhan din Or because of probably obesity. the physical structure of a man also, Yes, diba? That yes. affects the sexual performance. Yes. And ito, doktora, okay, so kanina you mentioned about BMI, okay, computing the BMI. So, just so you can come up with kung overweight lang o kaya kung obese na, no? Now, what other diagnostic measures can we use or do you recommend para lang at least for final confirmation of obesity? Aside from the usual, no, that's the easiest kasi we also get the waist circumference, no? That's one. And now may mga bago ho, yung mga body composition analysis, no? Para Yeah. makita mo talaga kung gaano kadami yung fat percent sa katawan, no? Kasi minsan, no, aside from the BMI kasi, di ba nga, weight, dependent din, di ba? Minsan may mga tao na bodybuilder lang pala, no? Kaya biglang bumigat, no? May mga ganon. So, yung body composition analysis, it's one of the newer Measures. now we get then just to check. I see, and I agree with you when you mentioned about yung mga bodybuilders kasi, di ba mas mabigat nga actually yung muscle mass? Muscle, yes. Oo. Okay, and we cannot be like subjective naman na parang dahil malaki, ay hindi, obese to. Oo. So, you need to have like, how do I say that? Yung parang standard measures Yes, para to oo. come up with this diagnosis. And how important is history taking also of the patient in, diagnosing obesity? Ako, no, with my patients, I really take time, no, to get to know them, no? Kasi yun dun sila mag-open up especially if they come to me na, Doktora, gusto ko kasi pumayat feeling ko taba-taba ko na po mga ganon, no? Kailangan mo kasi alamin, no? Kaya history and physical examination, talagang kailangan, that's the time na you build rapport with your patients, no? Yeah. And get to know their lifestyle talaga. And kung ano yung mga pinanggalingan nila. Kasi meron yan even childhood trauma, no? Madami. Hindi lang yung parang, Dok, ang dami-dami ko kasing, kaya, for example, bigyan ko kayo. I have a patient na, Doktora, hindi na nga ako kumakain tatlong kutsara lang ako ng kanin. Ganyan-ganyan. Tapos pag
Siyempre, di ba, Magtataka tayo, ka kaya. pagtataka, ano kayang ano nito? Di pag in-interview mo, yung pala na-stress sa work, no? Nagkakape, no, ng mga 3-in-1, no? Yung mga ganon. Or yung mga sa mga coffee shops, no? Yung may mga caramel, may mga ano. high caloric Yes. foods or drinks. Oo, yeah. or milk tea, ganyan. So yun pala, dun pala, yun pala yung parang ano niya, para On distress. yes, mag-cope no sa stress. May mga ganon. Akala kasi nung iba kanin lang yung nakakataba, no? Madami din. Kahit yung mga biscuits, no? Kala mo ang gagaan lang nila, pero pag kinumpute mo na, ang taas din ng calories. So, ang taas din sa carbohydrates. So it's no? really essential to identify the exact Yes, yes. factor, okay, that actually is the same, is the real cause why naging obese yung isang individual. Yes. Okay. And kanina na-mention nyo yung ano pag-measure ng waist circumference, okay, and so upon getting it, I mean, pag nagmamanage, do you monitor that? Yes, we monitor it as well as the BMI din. Oo. Ano, sabay usually. Oo. Okay, and kanina we also mentioned about yung link ng obesity dun sa iba't ibang mga conditions. So how do you do that? I mean, kasi kung kunyari parang, like you mentioned about, for example, the hypothyroidism. Yes. So, and you have an obese individual in front of you. So, do you co-manage that? Or Yes. Usually kasi lalo na ngayon, no, because of social media, mas aware na yung mga tao about certain conditions, Yeah. no? So pag may na-feel sila, parang, I think I need to get tested, no? So they come to us, then initially, upon the, natapos namin yung history and physical examination, we just get the usual blood test, no, to identify certain medical conditions that might lead to the, which can you like run down for a few? example, pwedeng we rule out hypothyroidism or diabetes, no? Yung mga cholesterol levels nila, we also check, no? Kasi mamaya naman pala, hypothyroid naman pala, kaya pala That's biglang, why. biglang Yeah. nag-gain ng weight, no? So yun, kasi hindi lang naman pagpunta sa'yo, obese, tapos, sige, magpapayat ka. Ang dali sabihin, ano? Kaya yung mga tao, if yun ang sasabihin ng doktor, no, papayat ka, mawawala siya. Kasi lahat naman yun ang sasabihin. Yeah. Even the common, yung mga friends, di ba, yung mga relatives, ang taba-taba mo na, magpapayat ka. Pero, yung doctor kasi, sasabihin niya sa'yo, steps on how to do it. Okay. It's not easy, but we can do something about it. Parang gano'n. I see, but how do you deal with an obese patient who has actually genetic factor na wala kang magagawa because she's born with it? And then, apparently, normal pala yung mga pinatest po. Okay. Wala naman ho talagang pinanganak na mataba, no? Yeah. But an increased probability of, gaining weight. So, pag ganun ho, kunyari normal lahat, no? What I do, syempre, titingnan natin yung daily caloric intake, no? I usually have, I always tell them, maggawa ka ng food diary, no? Kasi para alam niya, ano ba yung mga kinakain ko in a day? And then, from there, no, tatry natin bawasan ng konti. Not totally sobrang, yung may iba kasi talaga sobrang strict diet. No, kasi hindi nila na-sustain yung ganon. Oo. So, yun, iba-ibang mga tao iba-ibang mga patients, no? So, kailangan lang natin alamin kung where they're coming from, kung ano yung what led to their present condition. Tapos doon natin unti-untiin. Lifestyle kasi nila yan, no? So, this is becoming really, really more interesting, Kasi syempre, Lifestyle siya. I'm sure ang dami may ganitong problema, Yes, di ba? But opo. eto pa, samantala muna po natin ititigil ang ating talakayan. Kaya wag muna po kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Doctors on TV. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama pa rin po natin si Dr. Katrina Rodriguez Asuncion, an endocrinologist from Makati Medical Center. And Doc, okay, sa ating pagpapatuloy, dito naman tayo sa mga preventive measures. Thus, exercising can be a preventive way to fight obesity, and for how long? Yes, of course. No? Exercise po talaga is one of the core po talaga ng treatment of obesity. And yung iba ho, they say that at least 30 minutes of exercise, at least 5 times a week,
no? Yun talaga yung I see. pinaka-okay. So that's 30 minutes daily, at least makalimang araw kayo. Yes, Okay. kung gusto niyo every other day. Yan. Okay, kasi minsan naghahanap ng reason yung mga tao, no, I'm busy, okay, naka 30 minutes na ako last week. So, Opo, hindi. Dapat so ano it's siya really a talaga. commitment. Yes. Time Oo. commitment. Okay, and yung ibang obese individuals, I understand, kasi syempre they don't have the time for exercising. So, ano po yung iba pang mga effective na preventive method that we can like advise them? Aside from exercise, no, pwede naman din, ano lang, they should watch what they eat, no. Kasi syempre, no, kung wala tayong exercise, actually nga, kahit lang yung walking, no, okay na yan eh. Lalo na kunyari, sobrang sedentary na talagang forever nakaupo or dahil nga sa work, tayo ka lang, no? So, 30 minutes tayo ka, ikot-ikot ka lang doon sa loob ng bahay, office or sa bahay. Yung iba nga, maka 10,000 steps a day, di ba? Okay naman. Or yung iba kong patient, sinasabi ko, manood lang kayo ng Zumba sa Sa YouTube, ganyan. Yes. Tapos 30 minutes na yon, sasayaw ka lang. Okay. Hindi mo kailangan pumunta ng gym, no? Hindi mo kailangan mag-enroll. Yes, oo. Or yung iba kasi, di ba, parang like for example, instead na mag-elevator, kung ilang a few floors. Kasi ang hirap naman kung 18th floor ka, tapos aakitin mo, di ba? So I mean, you find other ways, like sa mga kalalakihan, siguro Opo. sabi nila, pwede rin sila na lang yung mag-car wash, just so they can burn some calories, Yes, okay? so- And how about sa food, Doc? So is there like a proper amount of food na dapat pagka sa obese, dapat ito lang talaga? Just so hindi na sila mag-build up pa ng weight. Okay. Yung na-mention ko earlier, Dr. di ba, nagpo-food diary tayo. Yeah. I usually ask them that. And then from there, magbabawas lang kami ng 500 calories muna. No? Kaya I usually refer patients to a dietitian para at least guided sila on how to go about the diet. No? Kasi madami hong mga fad diet ngayon eh. Siyempre, added cost pa. No? Kunwari, Yeah. yung mga healthy food medyo mahal, no? Pero maganda kung kaya. Pero kunwari, hindi. Parang stress pa lalo sila, no? Maghanap ng saan ba ako makakakuha nito, ng ganyan. So You're yun. for caloric counting din talaga, na nabibilang yung calorie intake ng isang individual. Yeah. Okay, but I understand it depends on the weight of the patient, no? Pero on the average, can we share like a few inputs when we say pagka ganitong nasa ganitong side, hanggang ganitong calories ng per day? Do you have like any recommendation? Meron ho kasi, doktora, parang let's say 1-2 calorie, 1-2 to 1-5, no? Ganyan yung naglalaro. 1,200 calories to 1,500. Yes, oho. Pero Yeah. kasi, kaya, lalo na pag obese na yung patient, nasanay kasi sila ng more than 2,000, no? A day, no? Kaya, kami, ginagawa namin, pag binaba mo yan to 1-2, mainit na ulo niyan. Hindi na Oo nga. makaka-function yan, di ba? Kaya ginagawa namin, sige, kunyari 2,500 ka ngayon, di 2,000 muna. Tapos let's see for the next 3 months, no? Okay, kumusta ka na? Okay ba? Kaya mo? Doktora, kaya ko. Di, baba ulit. No? Ganon. Kasi nga, So, gradual po, yung gradual, yes. Sa mga patients ko, ganon yung nagwe-work, no? Yeah. May mga patients ho ako na sobrang, determined yan, tama. Doktora, nag 1-2 kilocalorie ako. Kaya mo ba? Opo, Dok. Tapos biglang na-stress sa trabaho. Babalik ulit after 6 months. Kung ano yung binaba ng weight niya, yun naman ulit, nadagdagan pa ulit lalo. Kasi, hindi mo naman kasi siya talaga mai-imbibe, no? Kung ang tagal-tagal mo na, years, no? Years na ganon. We have like sustainability issue here. Yes, Na parang oo. for a short span of time lang magiging compliant, susunod, pero later on, hindi naman niya ma-maintain. Yes, So kaya oo. maganda yung sinabi niyo kanina na we'll have to do it gradually Yes, before ganon. oo. And Doktora, we've been hearing about yung mga fasting, like intermittent fasting. So, do you recommend like skipping meals just so parang at least during the time na during the hours po na hindi kumain, well, at least nabawasan yung calorie intake ng individual? Okay. That's a good What's your question. take on that? May mga individuals, no, that na nag-aano sila with intermittent fasting, no. Ano lang naman ho yan eh, either 16 hours na fasting, then 8 hours yung okay, no. Nakakain ka. Sa iba, nagwo-work siya, no. Ang reason lang naman doon is, kaya naman siya nagwo-work kasi yung stored fat mo, yun yung nagagamit na source of energy. Yun na lang yung nababurn, just so Yes. makakuha ka nga ng energy since wala na. Kasi wala naman kang Okay. Pero may mga iba naman ho kasi, no, dun sa window period
grabe naman. Kumain. So parang nababalik lang So din. parang nag-skip ka, nag-fast ka, Yes. and then, during the time na pwede ka nang kumain, parang ano naman, one time, big time, parang teka, Oo. babawiin ko yung nagutom ako Yun, kanina. oho. So, kaya minsan sasabihin ng patient, Doktora, nag-intermittent fasting naman ako, pero bakit pa hindi ako pumapayat? Pero yun nga, sabi naman nga kasi nila, sa window period, kahit ano daw nang gusto mo kainin, okay, no? May mga ganon. Case to case, no? Kasi iba-iba naman nga. Pero yun ang napansin ko kasi, kakain nga sila ng madami during the window period, so wala din. Hindi din It parang... defeats the purpose. Yes, oo. Okay, ano yung tinatawag na feeling full on less? Ano yung take nyo doon, Doktor? Kunyari kung sa food, no, pag high fiber diet kasi, di ba, medyo mas madali kang mabusog. Mabusog. Yes, so kaya sinasabi namin, increase, kahit before naman, damihan natin yung gulay sa food, di ba? Kasi nga, mas busog, no, compared with yung mga sugary food or yung mga high in carbohydrates, no. So yun, okay din naman in some patients, no. So, It depende helps. kung it applies, depende kung sa ibang pasyente nag-work siya. Pero sa iba, hindi. Okay, and what are these certain foods na talagang dapat restricted para dito sa mga mga obese individuals? Syempre, yung mga sugary drinks, no? That's one. Yung mga milk tea natin, no? And then yung mga donuts, no? Yung mga matatamis. Kasi Syempre. ilang calories na rin, isang donut pala. Yes, oho, no? Yeah. So, ngayon, ang dami, no? Cakes, ang dami pag... There's a lot. There's a lot, no? So, hindi naman siya totally bawal, no? Pero, kailangan lang natin to eat in moderation. Oo. So, yun, no? And kasi nga, medyo siguro mag-count na kung nakailang calories na when the day started. Okay, has started. And how about meal replacements, Doktora? Do you have any inputs on this? Yung mga ibang patients ho kasi, Doktora, na talagang they need to really lose weight, no? Yung mga talagang may mga complications na, yung iba hindi na nakakalakad because of their weight, no? Meron ho talaga tayo, meron mga very low carbohydrate, mga ganyan content, or yun nga, yung mga meal replacement, no? Pwede naman, meron naman mga individuals na nagbe-benefit from that, no? Yung minsan ho kasi they cannot sustain yung ganong diet for a long time, no? So yun, case to case pa din. Yung pagbigay namin sa mga patients, eto, okay sa'yo to, mag-benefit ka dito, or depende sa lifestyle nila and kung ano yung kaya nilang ibigay, no, or gastusin. Kasi magastos din talaga, especially when we talk about healthy food. Yes. Okay. And Doktora, kanina we mentioned about sa exercise and physical activity, and you mentioned about like at least 30 minutes, okay, daily, tapos sana makalima in a week, okay? And ito kasi sa regular individuals, I mean, kahit po yung mga normal lang kanilang body weight, this is the same advice that we give, no? But how about sa mga obese individuals, would you require or would you recommend like longer duration, time duration para dito sa physical activities nila? Yes, no? May mga, meron ho kami minsan na sinasabi na dapat mas mahaba, mas maganda mag-benefit, pero yun nga po, titingnan mo din kasi yung patient kung kaya ba nito, kasi kung sobrang laki na niya, di ba? Tapos, Hapon na. Oo, madaling mapagod. Siya, gradual pa din, no? Kaya nga, initially mag-start. Kasi ano po yan, Dr. Ray, pag naisip na nila na gusto na nilang mag-change, gusto na nilang pumayat, no? Gusto na nilang maging healthy, yan, talagang lahat talaga gagawin nila. Doktora, mag-e-enroll ako sa gym. Basta lahat, no? Pero yun nga, minsan tatanungin nila, kaya mo ba? Kasi, di ba, sa ngayon, ganyan, no? Pero pag napagod na yan, or meron ng na-stress na sa work, and biglang nawawala din, no? Nagwi-withdraw din sila. So, okay na yung, yun nga, at least 30 minutes a day, if they can do it for a longer time, wala namang problema. Pero yun nga, gradual. Oo. Okay. Wala naman ho talaga yung parang fix na, na dapat ganito, or basta yung at least 30 minutes, it can do something dun sa individual. Okay. How about, Doktora, naka-encounter ba kayo ng mga patients na pag minamanage yung kanilang obesity, okay, may mga behavioral changes also? Yes, no? Meron, kasi nga syempre, no, sa atin, sa mga Pilipino, di ba, parang pag kumain tayo, ang saya-saya natin, no? So, if you restrict that,
syempre, yan na, iinit na yung ulo nila, no? Parang palagi na daw galit sa work, mga ganyan. May mga ganon. Or yung iba naman ho, depende nga dun sa diet or dun sa lifestyle na inano nila, parang they feel na, doktor ka, parang mas masaya ako ngayon. I lost 5 kilos, no? Parang mas light po, mas madaling gumalaw, no? So, iba, merong positive, merong negative din. I see. And when it comes to sa weight loss, Doktora, how do you go about managing the patient? Ideally ho kasi pag obese, no, 5 to 10% ng current body weight nila, ayun yung goal natin eh, yun yung mawala, no. So, after the history and physical examination, yun nga, I ask them to do a food diary, I refer them to a dietitian, no, and then I follow up on them, no. I tell them, follow up ka after 3 months, let's see kung anong mangyayari, no. And then, after that, kung wala pa din, nagbibigay na ako ng yung mga medical, mga gamot, no? Okay, and these medications usually are they like centrally acting? Ano yung tina-target natin with these medications? For obesity ho kasi, meron na ho iba-ibang drugs, no, available, no? Meron ho mga centrally acting, yung talagang parang hindi ka masyadong magutom. Yeah. Mga appetite suppressant. Yes, Doktora, appetite suppressant. Yung iba naman ho, parang hindi i-absorb yung fat, no? Ano mo lang, ayun. Or yung may mga bagong drug ngayon na injectable, no? Na both pwedeng appetite suppressant din, no? And yung hindi ka masyadong magugutom. May mga ganon. Yes. So combination of both, no? Yes. And then newer drugs, no? Meron mga cardiovascular protection, no? They can also decrease your insulin sensitivity. May mga ganon. So madami na ngayong bagong modalities. Medications. Okay. How about, Doktora, di ba we've been hearing about yung mga endoscopic procedures just to lose weight. Okay, so, I mean, are you okay with that? Endoscopic and surgical procedures, no? For losing weight, we recommend that kapag sobrang taas na talaga ng BMI. Like, for example, more than 35 na yung BMI. Kapag meron na pong mga complications, mas mababa yung cutoff, like more than 30, more than or equal to 30 yung BMI, or kung may diabetes na, more than or equal to 27. We recommend that, no? Kapag wala na talaga, na-exhaust na natin lahat, no? Diet, lifestyle change, yung mga medications, hindi talaga umubra na yun. Pero syempre, before going there, or before, yung patient dapat, din siya, amenable. Kasi, syempre, madami din post-op, no? Na pwedeng maiba sa kanya, no? With the way he or she will eat, no, and absorb yung food, no. Kaya dapat talaga may follow-up. Hindi siya pwede yung parang after procedure kaya ko na mag-isa, hindi. Kasi pa siya. Kasi it's basically, kailangan mo i-modify yung problema. Okay, just so, kasi kahit mag-surgical intervention ka pa and the patient goes back to his or her previous lifestyle. So wala, sayang din lang yung procedure and wala, hindi mo din ma-achieve yung goal. Okay, and Doktora, ito, sa weight loss, kasi talaga it's a struggle, no? Ang hirap eh. Okay, so, I mean, not only among obese individuals, even yung mga underweight lang, or it's even really hard to maintain a certain body weight, okay? And especially pag nag-iedad na dahil bumabagal na yung metabolism. Ano yung mga iba pa pong mga available treatment options, okay, that, we can recommend sa ating mga viewers? Okay. I mean, in the event na yung mga napag-usapan natin early on, hindi mag-work. Okay. So, if hindi mag-work yung diet and exercise, lifestyle change, we recommend them na mag-oral medications, or we have the newer ones, no, yung mga injectables that will suppress their appetite, no, or will make them parang mas busog sila na madali, no. If that doesn't work, no, meron din yung mga surgical procedures like the bariatric surgery, no, may mga ganun din. May mga candidates lang, no, for that. Kapag yun nga, what I mentioned, kapag yung BMI medyo mataas na, on the high side na, more than or equal to 35 na, or yung iba 30, no, depende sa condition ng patient. And what's the best advice that we can give to an individual suffering from obesity, Doktor? Okay. Hindi kayo nag-iisa. Yes, it's hard to lose weight, no? Pero madami hong paraan. And iba ho kasi yung acceptance, di ba? Ngayon parang may mga yan eh. But yun po, it's time
na maging healthy tayo, no? And ngayon na yon. Kung nagfo-fall ka dun sa mga nabanggit ko kanina, it's time, no, na magpa-check up kayo, no? If you don't know how to go about it, we're here to help you, no? Kaya wag kayong wag niyo nang ipabukas. Katulad nga sabi ko, ang daming mga complications ng obesity. So kailangan na natin magbago. Hindi madali pero kaya. Okay, thank you very much, Doktora. And would you like to invite our viewers to please, to visit you here at the Makati Medical Center, and what do you have to offer here at MMC? Okay. Dito po sa MMC, we have our Diabetes Care Center and our Weight Wellness Center, no? Punta lang ho kayo dito sa Ayala North Exchange and we can start your weight loss journey here. Yeah. Okay, thank you very much again, Dr. Katrina Rodriguez Asuncion, an endocrinologist from Makati Medical Center. We hope mga kasambahay, marami po kayo natutunan sa araw na ito, at para pa rin po sa mga dagdag kaalaman sa kalusugang pambata, let's watch Baby Talk. Bilang isang magulang, palagi tayong nag-aalala tungkol sa kalusugan ng ating mga anak. At isa sa mga seryosong kondisyong medikal na maaaring ma-develop sa sinumang bata ay ang pagiging overweight. Likas na energetic at ganado ang mga bata kapag playtime at mayroong fun activities sa labas, sa bahay man or sa school. Para mapanatili yung ganitong klaseng active lifestyle nila, important ang paniniguradong sapat at tama ang nutrisyon na kanilang nakukuha mula sa pagkain hinahain natin sa kanila. Pero alam yung hindi lang sa dami ng kinakain binabase ang kanilang kalusugan. Sa katunayan, kapag nasobran sila sa pagkain hindi nakakabuti, maaari itong mapunta sa childhood obesity. Ngunit ano nga ba ang maaari mong gawin upang makatulong na makontrol ang timbang at maging healthy ang iyong anak? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ang childhood obesity ang isa sa public health problem in recent years. Ang ibig sabihin ng overweight ay sobra sa timbang ang bata para sa edad. Kung obese ang bata, bukod sa mataas na timbang niya, meron pa siyang extra body fat sa katawan na pwedeng mag-cause ng risk sa kalusugan ng bata. Alam niyo ba na sa buong mundo, 14.7 million na ang bata at teenagers na obese? Ayon naman sa Philippine Expanded National Nutrition Survey ng DOST-FNRI, noong 2019, isa sa bawat 10 bata edad 5 to 10 years old and 10 to 19 years old respectively ay overweight. Ang mga dahilan ng childhood obesity would include number 1, unhealthy food choices at eating habits. Halimbawa ay ang pagkain na labis na matatamis at matataba na pagkain ang binibigay sa bata at hindi binibigyan ng pagkain na healthy food tulad ng gulay at prutas. Pangalawang dahilan ng obesity ay ang kakulangan sa physical activity. Tulad ng mga bata sa panahon ngayon, madalas nakaupo at gumagamit ng computers at gadgets o nanonood lamang ng television the whole day. Ideally, ang bata dapat ay ine-encourage na maglaro ng sports at iba pang physical activity for 30 minutes at least 3 times a week. Ang pangatlong cause ng obesity ay ang genetics. Ibig sabihin, ang mga magulang na obese ay may tendency na magkaroon ng obese na anak din. Delikadong childhood obesity, lalo na kung ito ay umabot hanggang matanda na ang bata. Ang obesity ay risk factor sa mga sakit tulad ng type 2 diabetes, non-alcoholic fatty liver disease, high cholesterol, high blood pressure, sleep apnea at rheuma. Kung kaya mga kasambahay, kailangan iwasan ng obesity at ang unang step ay pagturo ng healthy eating habits at regular physical activity sa mga bata. Tuwing mamamalengke kayo or mag-grocery, iwasan bumili ng mga junk food, chichirya, chocolate, soft drinks at iba pang hindi healthy na snacks. Ugaliin din na kumain ng breakfast, lunch at dinner at iwasan ng mag-skip ng meals upang maiwasan ng binge eating. Turuan din ng bata ng portion control o ang pagkain lamang ng sapat sa kailangan. Mainam din kung ang pamilya ay sabay-sabay kakain at ang mga magulang ay magsisilbi na magandang halimbawa sa kanilang mga anak pagdating sa healthy eating at balanced diet. Iwasan din natin mga kasangbahay ang labis na paggamit ng gadgets at panonood ng TV at hikayatin ng bata na maglaro sa labas or sumali sa sports. And
And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. And always consult your pediatrician for your baby's health. Thank you for watching today's episode. Ako ulit si Dr. Katrina Flor Cusdacanay, and you can contact me through my Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. I'll see you in our next episode. A healthy diet can help you take control of your health and make lasting changes and avoid acquiring unwanted fats that may lead to obesity. To know more about this, let's watch this. Good morning mga kasambahay! Alam nyo ba na ayon sa World Health Organization, noong 2016, 1.9 billion adults ay overweight, kung saan 650 million dito ay may tuturing na obese. At patuloy na tumataas ang bilang na ito hanggang sa kasulukuyan. At nakakalungkot isipin na maging ang mga bata ay apektado ng pagiging overweight at obese. Ang obesity ay maaaring magdulot ng chronic diseases gaya ng heart disease at stroke, na siyang pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Ang isang taong obese ay pwede ring magkaroon ng diabetes, osteoarthritis at cancer. Kung isa ka sa mga taong overweight o obese, hindi pa huli ang lahat para ma-achieve ang fit and healthy body weight. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ng overweight at obesity? Ang overweight at obese ay dinedefine bilang abnormal na dami ng taba sa katawan. Ang dalawa ay magkapareho, subalit magkakaiba lamang sa bilang ng timbang. Ang overweight ay isang stage bago sa obesity. Ang pagiging overweight o obese ay nakakasama sa isang tao dahil isa itong hadlang sa ilang mga pang-araw-araw na gawain, at ito ay may mga kasamang iba't ibang health risk katulad ng heart disease at stroke. Kaya mga kasambahay, alamin natin ang mga pagkain na madaling makabusog pero hindi mataas ang calories at siguradong mapapababa ang ating timbang. Ang pagkain ng mansanas o apple a day ay napakagandang isama sa diet dahil mataas ang fiber content nito at madaling makabusog. Alam nyo ba mga kasambahay na ang saging o banana ay isang magandang kainin ng mga nagpapapayat o nagpapabawas ng timbang? Dahil ang pagkain ng 2 hanggang 3 saging sa umaga ay sapat na upang hindi ka madaling magutom. Ito din ay good source of fiber and rich in potassium na maganda sa ating puso. Umiwas na din sa pagkain ng mga karne at matatabang pagkain. Mas mabuting kumain tayo ng tofu dahil mataas ang calcium, iron, zinc, vitamin B at omega-3 and fiber nito. At yan po ang healthy tips natin ngayong umaga. See you again next week for more healthy natural tips. Muli, ako si Jason Sanchez, your integrative medicine doctor. Please follow me on my social media accounts, DocJTV. Because natural is beautiful, only here at Naturally Yours. There you have it mga kasambahay. But before saying goodbye, I would like to greet my kambal, Iyo and Iya. A very happy birthday. Nako, lagi kayo magpapakabait ha. And Mommy loves you very much. Okay, and of course, Nanay and Tatay, I miss and love you both. As we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their continued support. We hope you enjoyed our show and found it informative, entertaining, and enjoyable. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Why it is not called, no longer called as a disease. Used to be, they call it a fibrocystic disease of the breast. But now we realize that it is not really a disease. It is just a changes in the breast that leads into a formation of fibrous and cystic. So altogether, they call it the fibrocystic change of the breast. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart,
located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. Mestiza Soaps. Mestiza soaps are made with natural ingredients and a combination of vegetable and fruit extracts, which can also be used by children and pregnant women. Good news is that these beauty products are vegan and cruelty-free. For inquiries and orders, contact 0969-175-423133 or 02-8824-5217 or 02-8813-0320. Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911 and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Maykawayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Organic Acai. Support your health with 100% organic superfood supplement, Organic Acai Premium Blend and Acai Freeze-Dried Capsules, rich in powerful antioxidants, fiber, amino acids, vitamin C, omega fats, and other essential nutrients the body needs to help build stronger immunity against illnesses and help increase your energy. Organic Acai is available in all Mercury drugstores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360. Or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. And of course, salamat sa ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikisa sa ating adhikain na may bahagi ang kaalamang pangkalusugan. Clinica Figura, you may contact them at 0917-317-7272. Medical Depot. Healthy Num Num Food. Barba Cabudil Holistic Health Group, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Please like and follow their Facebook page, Dr. Sara Barba Cabudil. Special thanks to Dr. Gia Grace B. Sison, Head of Makati Med Wellness Center, Attorney Pilar Nenuca P. Almira, President and CEO, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Ms. Arlene L. Sanco, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Funelas, Unit Head Manager, Communications and Special Projects.